Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa Mateo 23:23. Yan. Matthew chapter 23, verse 23. Ito ang sinasabi, "Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng maliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinaligtaan ng ibang utos." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin sa umagang ito. Ika nga, ang gising ay isang blessing, Panginoon. Kaya Lord, salamat. At sa umagang ito, aming itinataas sa inyo na kami po ay iyong ingatan sa lahat ng aming mga gagawin. Sa aming pagpasok, sa aming mga trabaho, Ikaw, O Diyos, ang kasama namin upang ligtas kami sa lahat ng panganib. Gayon din po, O Diyos, sa pagpasok sa mga eskwelahan, Ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kalakasan, karunungan, upang ito'y aming magamit para sa aming mga pag-aaral, pagtuturo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng katapatan ng mga pangako mo na hindi mo kami iwanan ni pababayaan man. Itinatas namin, O Diyos, ang mga kaibigan namin may mga sakit na patuloy mo silang abutin at pagalingin, O Diyos, upang sila, O Diyos, ang mga katawan nila ay manumbalik ang kanilang mga lakas at sila ay makapaglingkod muli sa kanilang pamilya at sa iyo, Panginoon, bilang aming Diyos. Gayon din po, O Diyos, aming itinataas ang aming mga leaders ng aming bansa. Patuloy mo po silang pagkalooban ng karunungang makadiyos, kagaya ng aming presidente hanggang sa pinakamababang posisyon ng barangay. Tulungan mo sila, O Diyos, na makamit nila ang kanilang mga tungkulin na maglingkod sa kapwa upang sila, O Diyos, ay kanilang maranasan ang pagpapala na ipagkakaloob mo sa kanila, Panginoon. Pagpapalang makadiyos, makalangit. Lord, salamat dahil nariyang ka. Ikaw ang siyang aming sandigan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Tinataas ko din, O Lord, ang mga kaibigan namin, mga naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Patuloy mo silang ingatan, Ama. Patuloy mo silang bigyan ng trabaho na ay makasumpong sila upang magkaroon sila ng hanap buhay, Panginoon. Dalahin ko, O Diyos, ang mga kaibigan naming mga OFW na sila'y ingatan mo sa kanilang mga trabaho, sa mga lugar kung saan naroon ang kaguluhan, Lord. Ingatan mo sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Nangangamba ako na ilan sa mga pinakamabibigat nating kasalanan ay ang hindi
paggawa ng bagay na alam natin dapat gawin. Ito ang ilan sa lalong mahalagang bagay ng kautusan ng tagapagligtas na hindi dapat pinabayaang di ginagawa. Ito ay mga gawaing nagpapakita ng pagmamahal at malasakit na hindi natin nagawa at labis nating pinagsisihan. Nung batang magbubukid ako at nasa katindihan ng tag-init, mga kaibigan, naalala ko ang lola ko na nagluluto ng masarap na pagkain namin sa mainit na kalang ginagatungan ng kahoy. Kapag naubos ang panggatong sa kahon sa tabi ng kalan, tahimik na dalampoti ni Lola ang kahon. Lalabas para punuin itong muli mula sa tumpok ng mga kahoy doon sa labas. At bubuhatin ang mabigat na kahon pabalik sa bahay. Napakamanhid ko at mas interesadong makinig sa kwentuhan sa kusina. Kaya nakaupo lang ako roon at hinayaan kong punuin muli ng mahal kong lola ang kahon ng panggatong. Nahihiya ako sa ginawa ko at buong buhay kong pinagsisihan ang pagkukulang ko. Sana'y makahingi ako ng tawad sa kanya balang araw. Ang pananampalataya kay Jesucristo ay likas na humahantong sa pagsisisi. Nagkaroon ng pangangailangang magsisi sa mundo mula noong panahon ni Adan hanggang ngayon. Inuutosan ng Panginoon si Adan dahil dito ituro ito sa iyong mga anak na ang lahat ng tao sa lahat ng dako ay kinakailangang magsisi o sila sa anumang paraan ay hindi makakamana ng kaharian ng Diyos sapagkat walang maruming bagay ang makatatahan doon o makakatatahan sa kanyang kinaroroonan. Pumarito tayo sa lupa, mga kaibigan, upang lumago at umunlad. Ito ay habang buhay na proseso. Sa panahong ito, lahat tayo ay nagkakasala. Ayon sa mga taga-Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay kailangang magsisi. Kung minsan, nagkakasala tayo dahil sa kamangmangan. O minsan naman, dahil sa ating mga kahinaan. At kung minsan, dahil sa kusang pagsuway. Sa Biblia, mababasa natin na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala, ayon sa Ecclesiastes 7:20. At kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Tingnan natin sa Juan 1:8. Ano ang sinasabi sa Juan 1:8? Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat o Diyos sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Biyernes. Salamat o Diyos dahil ang aming mga kasalanan ay nilinis mo doon sa krus ng Kalbaryo. Kami po kahit
Kami po, Panginoon, ay nagkakasala. Walang sino man ang hindi nagkakasala, Panginoon, dito sa mundo. Pero ang aming kaluwalhatian, ang aming pag-asa, O Diyos, ay doon sa langit upang hindi na kami magkakasala. Kaya, O Lord, tulungan mo kami na maabot namin ang aming mga tinatangkilik, ang iyong kaharian doon sa langit. Ingatan mo kami, ilayo mo kami sa mga pagsubok, sa mga tukso. Ikaw, O Diyos, ang maghari sa aming puso upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban at kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, Diyos, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig, anuman ang kanilang ginagawa ngayon. Lord, ikaw ang siyang mag-ingat sa kanila. Ikaw ang siyang magbibigay sa kanilang kalakasan, karunungan, kagalingan kung may mga karamdaman man sila. Kung may mga pangangailangan silang pinansyal, O Lord, ipagkaloob mo sa kanila ang mga pangangailangan na iyon. Lord, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.